Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin ito po mga kababayan, papalitan na ombudsman na puro palpak, tiklop si Boying sa Senado, tanggal ang angas ni Rimulya. Bending the law no more si Rimulya mga kababayan, sapagkat nasupalpal po siya ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin pasadahan yung tungkol kay Rimulya, eto mga kababayan, pasadahan po muna natin itong balita patungkol po sa military reset. Eto po mga kababayan, kasi mayroon po silang plano, mayroon pong pinaplano ang mga oligarko sa ating bansa, mga kababayan, at gusto nilang palitan si President Bongbong Marcos Jr. ng isang oligarko. Ito pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Pinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nag-post sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. So yan mga kababayan, Banana Republic ang kalalabasan natin nito kapag ito po ang nangyari. Sa panahon po ni former President Duterte mga kababayan, nilabanan po ang mga oligarko. Diba? Nilabanan po ni former President Duterte ang mga oligarch sa paghawak sa mga politiko. Ngayon wala nang hahawak ang politiko, sila na mismo ang hahawak sa ating bansa. Paano na? Paano na po yung mga tax nila? Diba? Paano na lang yung mga tax nila mga kababayan? Di ba? Meron po tayong vice president Di ba? Meron po tayong, sabi nga dito sa komento ni Brian, kalukuhan may vice president po tayo, Kung mag-reset man, vice president na ang Pilipinas ang mamuno sa bansa natin, di ba? Kung ayaw nyo na sa Marcos, bakit ayaw nyo sa Duterte? Kayong mga oligarko kayo. Kasi nadali kayo ng former president, di ba? Yun lang yun Dahil maganda ang pamumuno ni former President Duterte at malamang ganun din po ang gawin ni Vice President Duterte sa inyong mga oligarko kayo, Nakakainis to mga kababayan, Nakakainis talaga ito. Akala siguro nila ganun, di ba? Akala siguro nila, bakit kayo bang mga oligarko ang bumoto? Sa mga kayo lang ba ang bumoto? Mas nakakarami po ang mga katulad namin mga ordinaryong Pilipino lang ang bumoto sa vice presidente. Ito po ay kawalang respeto sa ating vice president mga kababayan. Nako po.
Nagpanipulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Kasunod niyan, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. Diretsahan niyang sinabing hindi siya papasok sa politika. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ang bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa iisang tao. Kailangan daw iisang direksyon ang gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Samantala, nagbabala naman ang Malacanang kung totoo raw ng dayuhang pondo ang nasa likod ng umano'y planong destabilisasyon laban sa Marcos administration. May katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign funded itong kanilang isinasagawang rally. Masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. Ayon Yung pagnanakaw, hindi taksil sa bayan. Pero yung pagrarally ng ating yung pagsigaw ng kanilang karapatan, pagtataksil sa bayan, ano ba itong pag-iisip ni Castro, mga karibin natin, no? Talagang iba po talaga mag-isip itong si Castro, no? Mga kabayan. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? At ito, basahin nga muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Francisco Asedera, kalukuhan daw, mga kabayan. Mind conditioning na naman, military serve and protect the nation, do not serve the political personalities. Oo nga eh. Don't bend the law of succession. Oo nga eh. Ang susunod na presidente, kung ayaw na ni Bongbong Marcos Jr., ang susunod po na presidente, walang iba kundi si President Inday Sara. Siya pa ang susunod eh. Huwag nyo nang palakihin to. Bakit oligarkong ilalagay nyo? Hindi naman po yan mga politiko. So, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, eto po ang title, anong nagawa mo? Wala, di ba? Senator Marcoleta sinagot si Boyeng Rimulya, Ombudsman, puro palpak. Dapat na talaga itong palitan, mga kabayan. Eto, pakinggan po natin. Ang bagay na ito sapagkat I think even the Ombudsman as a lawyer himself believes in the court doctrine of our legal system, dura lex sed lex. Yung sinasabi natin bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti. At tanong ko nga sana, to what extent can you bend the law? It can still be acceptable. Hindi po pwede yun. Dura lex sed lex. At ako rin po, sumasang-ayon po kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga, na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice dahil wala ho tinitignan. At yan rin po ang assurance ho ng ating bagong ombudsman dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa sambayang Pilipino na nanonood ho sa atin na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po, Mr. President, nakakabagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi figure of speech yun eh. Dahil doon sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating lahat. When a particular witness applied for witness protection program and the law is clear, the provisions of law on the requirements on how to apply for a witness under the witness protection program, nandun po lahat yun eh. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman, then the Secretary of Justice, pinipilit po merong restitution. I advise him that
He cannot do that because restitution does not appear in the law. But Mr. President, he insisted. So doon po nagkakaroon ng problema. While publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it is not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President. Does that opinion will even prevail over the strict provision of law? Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan. Pati ang ating processes po ay nalalagay sa alanganin. That is why this is very important. Na kailangan po masettle natin ang isyong ito. We cannot bend the law. Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize the law. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito pa po yung nakakabagabag. Still falls on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw, meron pong may issuean na warrant of arrest. Mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? No, Mr. President. Ang trabaho na ho nila, ang pinaka-responsibility ho nila is to ensure accountability, Mr. President. Tama naman po yun at ako'y naniniwala. Pero bakit niya po kaya nasabi yun that on such a particular date, warrants of arrest will be issued? Does he think that he can preempt the Sandigan Bayan or even the RTCs, Mr. President, to issue the warrants? Bida-bida kasi ito mga kaubayan no? Si Boying Rimulya. Bida-bida lagi kaya yung warrant of arrest daw ni di ba ni Senator Bongo. Siya yung pakalat nun eh. Ibig sabihin lang nito sabi naman dito wala sa kanya di ba mandato ang gawin yun. So bakit trinatrabaho niya ang hindi niya trabaho? Mga kaubayan. So bida-bida talaga itong si Rimulya, no? Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung inexplain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Mr. President, the Office of the Ombudsman is following a timeline. So paano po niya nasabi na on December 5th? Ano na yun? Anong date po ba yun? Ito po yung nakakatakot, Mr. President. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest?
Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he is following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, no, dahil alam naman ho natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang magfa-file ng kaso, very optimistic ho sila na yung kanilang ifa-file na kaso meron pong kinahitnatnan at meron pong resulta. So yung resulta na gusto ho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest. So, kasi very confident sila na yung kaso ay matibay. At very confident ho sila na yung ebidensya ay matibay. At yun din po ang gusto natin lahat. Ako po, very hopeful rin po ako na yung kanilang kaso at kanilang ebidensya ay matibay dahil ako rin po bilang isang Pilipino, gusto ko rin pong managot yung mga taong dapat managot. Pare-pare po natin gusto mapanagot natin ang may kasalanan, Mr. President. Wala pong debate doon. Hindi po yun ang punto ng pagtatanong na ito, Mr. President. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Parang ang mangyayari, ayaw ko mang-isipin yun. Ayaw ko rin naman talagang mangyari yun. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. Sana wala nang ganong klaseng announcement kasi nakakapagduda kasi, Mr. President. Tingnan po ninyo, when the Sandigan Bayan or the RTCs eventually issues the warrants of arrest, do you think the persons or kung sino man yung involved na yun, that the Office of the Ombudsman wants to be arrested, pwede nilang questionin yung impartiality ng Sandigan Bayan or even the RTCs? Because there was already a timeline announced by the office. This is the thing that is very intriguing, Mr. President. But Mr. President, with all due respect to the esteemed senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Wala ho silang control sa magiging desisyon ng Sandigan. Wala ho silang control kung ano po magiging takbo sa Sandigan. Pero base po sa kanilang experience at base po sa kanilang pag-ayos ng kaso, lalo na po sa pagtingin po sa ebidensya, ito po yung tinitignan nilang timeline na pwedeng mangyari. Pwede rin ho yan hindi mangyari. No? Pwede rin ho yan iba po ang pupuntahan ng kaso. Pero naglalagay lang ho sila ng timeline para po makita naman ho nila kung ano po ang magiging takbo po ng kaso. At marami hong ganun. Actually, marami, pag nanonood po ako ng mga political shows sa YouTube, marami pong mga political analyst, mga legal analyst, sinasabi ho nila, ano po ang magiging takbo ng kaso, kailan po may makukulong, kailan po may i-issue ng mga warrant of arrest. Yan po ay based on their analysis and experience. Pero wala hong assurance, hindi ho yung magiging 100% na ganun po ang kinahitnatnan po niyan o ganun po ang kalalabasan. Ganun din po sa ombudsman. Ito po ay sa kanilang tingin ay posibleng mangyari. So mga kaubayan, opinion lang pala, no? Opinion lang pala ito ni Boying Rimulya. Ha? Ganun bang ibig mong sabihin, Gatchalian, no? Na yung mga sinasabi ni Rimulya ay pawang
mga katang-isip lang, opinion lang. It is an educated guess, no? Pwedeng mali, pwedeng hindi. But, ang question nga, hindi po siya ordinaryong Pilipino. Siya po ay isang opisyal, mataas na opisyal at isang ombudsman ng Pilipinas. Unlike doon po sa mga political analyst, ang mga political analyst talaga, mga kababayan, they could be wrong or they could be right, no? Pero ang isang opisyal ng gobyerno ay hindi po pwedeng maging mali. Dahil may sinusunod po kayong mga batas. Ano ba yan, mga kababayan? Talagang mahilig kayo sa inyo. Sabi nga yung sinasabi ni Remulla na this is my opinion, at whether you like it or not, this is my opinion. Parang ganun nga talaga, mga kababayan, no? Do you think announcing a particular timeline, Mr. President, is even necessary? Ito po ay for purpose of information, Mr. President, and para po mabigyan din po ang publiko ng kanilang opinion pagdating po sa magiging takbo po ng kaso. Mr. President, ang sinasabi po ng representasyon na ito, hindi naman kailangan pang i-announce yun eh. Dahil magkakaroon lang po ng pagdududa ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong gusto nating ipa-aresto, sapagkat hindi naman kailangan na mag-announce pa. Kasi kapag sinabi mong meron po kaming timeline, parang siguradong-sigurado na po kasi ng opisina ng ombudsman na talagang mag-i-issue yung either the Sandigan Bayan or the RTC doon sa panahon na kanyang tinutukoy. E di bali, maiisip ninyo, nasa ilalim pala ng impluensya ng ombudsman o ng RTC, ang mga korte, nai-impluensyahan pala ng ombudsman ang mga korte. Ganun po yung magiging maaring isipin. Maaring hindi totoong yun ang gustong gawin ng ombudsman. At naniniwala naman ako na hindi niya intention yun. Ngunit para bigyan po ninyo ng pagdududa ang ating mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong involved nga at gusto niyong ipa-aresto, parang hindi kailangan pong mag-announce pa eh. That is the only point, Mr. President. Yeah, I'm sure andito po ang ating ombudsman at nakikinig ho siya sa mga suhestyon ng ating senador at bibigyan ho nila yan ng konsiderasyon. Salamat po sa sagot. Mr. President, yung ating pong deputy, ano yung tawag doon? Deputy Overall Ombudsman ay taga-Bisaya, Mr. President. Yung taga Mindanao po yung ating current Deputy Ombudsman. Tama ho kayo. Overall Deputy Ombudsman. Overall Deputy Ombudsman is from Mindanao, but he is also the Deputy Ombudsman for the Visayas, Mr. President. Opo, tama ho. So, yung acting po, yung acting. The overall Deputy Ombudsman and also the Deputy Ombudsman for the Visayas regularly travels from his place to Luzon, and nga magastos po yun. Necessary po ba na sino po nagmamanage sa Ombudsman Office sa Cebu? Mr. President, Senator Marcoleta, temporary po na bakante ho yung position na yon. Pero later on ho, ma-field up rin ho yung position. Pero sa ngayon po, dahil bakante ho yun, minomonitor po ng ating ombudsman itong mga opisina ito gamit po ang
modernong teknolohiya tulad po ng Zoom, tulad po ng conference calling. So in other words, hands-on po ang ating ombudsman na sinisigurado niya itong mga opisina na ito ay tumatakbo ng maayos. Alin po yung bakante, Mr. President, yung overall Deputy Ombudsman o yung Deputy Ombudsman for Visayas? Ang bakante po ay yung overall Deputy Ombudsman for... Ito po ang bakante po. Yung overall Deputy Ombudsman ang bakante po. Yes. Dahil po suspended yung current overall Deputy Ombudsman. Kasi po kaya ako tinatanong to, Mr. President, napakagastos po yung regularly na pagta-travel po ng Deputy Ombudsman. Galing pa siya ng Mindanao. Meron pa siyang gawain dito sa Maynila dahil nga overall Deputy Ombudsman. Naisip ko po na unnecessary expense po yan sa opisina ng Ombudsman. Ang direksyon po ng ating bagong Ombudsman ay talagang gawing episyente po ang opisina. Natural lang naman po kung may bagong liderato, inaayos niya yung kanyang opisina sa nakikita niyang pinaka-episyenteng struktura, Mr. President. So, hindi naman po nila intention na maging bakante ito at later on rin po ay malalagyan din po ng tao. Pero tinitignan nila kung anong pong paraan o anong pong structure ang pinaka magiging episyente po para po sa ombudsman offices, Mr. President. Mr. President, bago po naging ombudsman ang aking kaibigan, siya po ay... Magkaibigan naman tayong dalawa. Ikaw naman, dinideny mo yata eh. Yun nga sinasabi ko, kaibigan pala kayo. Yun nga sinasabi ko. Narinig niyo yata ako, Senator Marcoleta. Bago po siya naging ombudsman, Mr. President, siya po ay kalihim po ng ating Department of Justice. Yun naman pong, dahil nag-retire po yung ating dating ombudsman, Samuel Martires, nagkaroon po ng acting ombudsman. Siya po ay si overall Deputy Ombudsman Dante Vargas. Kapangalan ko pa siya. Nasaan po siya? Salamat po. Nandito ho siya. Siya po ngayon ang Deputy Ombudsman for Visayas and acting overall Deputy Ombudsman. Concurrent ho Yes, siya. Mr. President. For now. Yes, I know that. Ang itatanong ko po ay, nung siya'y acting overall Deputy Ombudsman, at sa panahon na yon ay applicant naman po ang aking kaibigan for Ombudsman na nabakante nga po, ay gumawa siya ng isang bagay na medyo napaisip ako, Mr. President. Ang tinutukoy ko po ay yung isang office order na kanyang pinalitan. Ang office order na ito po ay kinapapalooban ng parang double docketing. Ngayon, nung siya po ay acting na ombudsman, inalis niya po yung dating memorandum order requiring double docketing. At siya ay gumawa ng isang parang office memo or memorandum na doon po ay
tinanggal niya, pinalitan niya yung office order at may kalakip pa pong isang directive na lahat ng mga complaints, lahat ng asunto, lahat ng habla, administrative man yan, criminal o kahit ano yan, na napapaloob 10 araw bago maging effective yung kanyang order which was issued on September 17, 2025 ay mawawala po yung sa docket. Ibig sabihin, ma-undocket yung mga complaints. 10 araw bago ma-issue yung kanyang memorandum circular or memorandum order. Mr. President, nagkataon po, kung di ako nagkakamali, September 15 yata, ay nag-file ng complaint sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan. Kasama po yata si noon ay dating Secretary of Justice, ang aking kaibigan. Sa makatid, napaloob po siya doon sa 10 araw na siya sinasabi doon sa kanyang directive na mawawala po yung docket. Ang ibig sabihin po noon, Mr. President, pag nawala yung docket number, hindi na siya magiging active case kung hindi siya ay malalagay sa kategoriyaan na mga cases under evaluation. Ibig sabihin, Mr. President, wala pang active case, wala pang kaso. Sapagkat nawala ngang bisa yung naunang office order ng dating Ombudsman Samuel Martires. Yun po ang naging daan, Mr. President, kung kaya nakapag-issue ng clearance ang opisina ng Ombudsman. At dahil nga po, mistulang walang kaso laban sa aking kaibigan, nasama siya doon sa shortlist na pagpipilian ng ating Pangulo na susunod na Ombudsman ng ating bansa. Mr. President, wala bang, yung bang pangyayaring yun ay, is there something much to be desired in the entire process, Mr. President? Parang ang nangyari, nakagawa ng gano'n yung overall ombudsman nang hindi naman maliwanag what is the visible public service na pwedeng nakamit ng ating mamamayan doon sa ginawa niyang pagpapalit ng office order. Hindi kaya lang ginawa yon para mapagbigyan ang aplikasyon ng aking kaibigan. Kumbaga mga kaubayan, no, sino po ang nakinabang? Sino po ang nakinabang doon sa ginawa ng acting ombudsman? O ang nakinabang po ay walang iba kundi si Boying Rimulya, di ba? Ganun lang po kasimple yun mga kaubayan, yung gustong iparating sa atin ni Senator Rodante Marcoleta. Well anyway mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.